Senate President Alan Cayetano, kami ba ay pinaglululoko mo? Ba, maawa ka naman sa mga kulang sa edukasyon. Binibigyan mo ng maling kaalaman at paniwalang-paniwala rin naman sila sa iyo. Natural, dahil senador ka, dahil Senate President ka pa, at dahil abogado ka. Maski ako, bilib ako sa iyo noon. Alam ko na matalino ka. Nakita ko na magaling kang abogado. Pero noon yun. Kumbaga, past tense na. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. Yan po ang unang kalokohan ni SP Cayetano. Nag-walk out daw sila, ang mga minority, dahil gusto nila maging majority. Paano namang magiging majority ang 11? Maski 1,000 beses mag-walk out ang grupo ni Soto, 11 pa rin sila at hindi sila magiging majority. 13 na senador ang kailangan upang maging majority. Maliwanag yan. Paano magiging 13 ang bilang sa pag-walk out lang, Senate President Cayetano? So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. O yan, isa na namang panluloko yan ni Cayetano. Alam ni Cayetano na hindi mapipigil ng 11 senador na tinatawag niyang minority ang Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday dahil kulang yan sa 13. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Dinagdagan pa talaga ni Cayetano yung panluloko niya. Kanina, Blue Ribbon Committee lang daw ang aagawin ng 11. Ngayon, biglang lahat ng committee ay aagawin. Fake news yan. Uulitin po natin. Kailangan po ng 13 na senador para mapilitan ang mga committee chairpersons and members at mapigil na rin ang nakaschedule na hearing. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Maliwanag na ginagamit ni Cayetano ang Blue Ribbon Card para i-justify ang pang-boycott ng grupo nila. Gusto palabasin ni Cayetano na kapag sila ay sumipot sa sesyon, aagawin ng 11 senador ang mga committee at mapupurnada ang scheduled Blue Ribbon hearing ni Senator Rodante Marcoleta na magbibigay daan sa testimonya ng maletagang ni Attorney Levi Baligod at ni Mike Defensor. Hindi nga talaga kaya pigilan ng 11 senador ang hearing na sinasabi ni Cayetano. Tuloy ang Blue Ribbon Committee hanggat walang 13 ang grupo ni Soto. Kung ano-ano lang tayong panluloko itong ginagawa sa atin ni Senate President Cayetano.
Sa ating nakikita, ayaw ni Cayetano magkaroon ng sesyon hanggang Miyerkules, June 3, para hindi siya mapalitan bilang Senate President. In short, ang pinoprotektahan dito ni Cayetano ay yung sa kanyang pangsariling interes. Miyerkules po kasi ang last session day bago ang Sine Die adjournment. Bakasyon po yan hanggang July 27 yung Sine Die, kung kailan magbubukas na lang muli ang Kongreso para sa second regular session o ikalawang taon ng 20th Congress sa July 27. At ito din na rin ang araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Kung walang sesyon hanggang June 3, walang kudeta. Siguradong pagiging Senate President ni Cayetano hanggang July 27. Magaling din talaga itong si Cayetano. Magaling sa kalokohan.